to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. You save the son of Abraham through the power of your will. You turn the seas to dry land, to the outcast on their knees. You were the God who really sees, and by your might you set your children free. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na amin nakikita at di nakikita, Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli po sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, dinadakilan sa samba sa Espiritu at sa katotohanan. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa iyong walang tigil na katapatan, kabutihan sa bawat isa sa amin, upang kaming lahat ay handang matutong lumaban sa iyong kabanalan at katwiran. Lobby mo nawa na kami po ay inyong samahan sa oras na ito. Muli po ngayon mapagpatugiman ang kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan.
pagalingin ang mga may karamdaman at sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Yung pinangihina bibigatan inyo pong pag-aan palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahinang ay tataas, inyo pong pagkaloob at tugunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat ang mabuting balita na ating ihahatid upang ito mabigay sa amin ng buhay sa lahat ng makikinig at makakarinig ng mensaheng ito, na siyang maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot na namin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon. Natin ng malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John. John chapter 14, verses 15 to 21. Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanatang 14, simula talatang 15 hanggang 21.
Jesus said, "If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me because I live. You also will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and obeys them, he will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him." Purihin natin ang buhay na Diyos. Sinabi ni Jesus, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang, at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y suma sa Ama, kayo'y suma sa akin, at ako'y suma sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya, at ako'y lubusan magpapakilala sa Kanya." Ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Jesus ng aking buhay. Sa puso bibigyan natin ang buhay na Diyos. Maaari na po kayong maupo sa napakagandang presensya ng ating dakilang Diyos. Wala pa mas mahaba ang wire ng mikropono. Hello. Ayan. Isa pong pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Ganon din sa mga nakatunghay sa dalawang digital platform. Di ko alam kung naka-landscape yung FB Live ni Sister Maripe. Ayan, kaya pa. At naka-like sa aking FB Live at saka sa FB Live ni Sister Maripe. Saan man dako kayo nandoroon, anuman ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo lahat. Amen. Purihin natin ang buhay na Diyos. Bago po ko magpatuloy, meron akong kwento. Mahilig ako sa mga kwentong pawang katatawanan eh. Sino sa inyo nakarelate doon sa tatay na may anak na
lalaki, pero ang kilos ay binabae. Di niya pa naririnig yun? Itong tatay, ang pangalan niya ay Juancho. Juancho. At meron siyang anak na lalaki na kilos binabae. Ang pangalan naman ay Juanito. O kaya, o dili kaya, hindi. Junjun. Sa sobrang galit ni Mang Juancho dahil sa pagiging kilos binabae ng kanyang anak, ang ginawa niya sa anak, inilublog sa isang malaking drum ng tubig. Pag-ahon, sasabihin ni Juancho kay Junjun, o ano, lalaki ka ba o babae? Alam nyo anong sagot ni Junjun? Babae po ako. Hindi tumalab. So, maya-maya, dumublog na naman sa isang malaking drum ng tubig. Pag-ahon, sasabihin sa kanya ni Mang Juancho, ano Junjun, lalaki ka o babae? Ang sagot pa rin ay Junjun, babae po ako. Hindi pa rin tumalaw. Sa ikatlong pagkakataon, nilublog na naman sa isang malaking drum ng tubig at tumagal ng halos 45 minutos. Halos kawawa naman, muntik nang di makahinga. Pag-ahon, sasabihin sa kanya ni Mang Juancho, ano, lalaki ka o babae? Alam nyo, ang sagot ni Junjun, halos pakimbot-kimbot pa, ako'y isang sirena. Hallelujah. Kapatid, friendship, katuwang at ka-prayer partner. Kahit ilublog ng ilang beses, hindi mawawala. Hindi mawawala. Subalit kapag inilapit mo kay Jesus na siyang naghayag tungkol sa Espiritu ng katotohanan, tiyak, babaguhin ang buhay at pagkatao ng anak mong binabae. Na nakasingpogi at gwapo tulad ni Brother Mike. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Nakasantong palakpak kay El Shaddai. Brothers and sisters, ito magiging ulo ng makalangit na balita na nais ko pong ibahagi sa inyo. At ito po ipamamagatan kong The Spirit of Truth, our helper and guide. Ang Espiritu ng katotohanan, ang tagapagtulong at patnubay natin. Sinabi ni Jesus ang mga salitang ito sa kanyang mga alagad bago siya ipako sa krus. Alam ni Jesus na malapit na silang makaramdam ng takot, pagkalito, at pag-iisa. Ngunit sa halip na iwan sila sa kawalan ng pag-asa, binigyan niya sila ng isang pangako. Anong klaseng pangako yun? Ang pagdating ng Espiritu ng katotohanan. Sa Ingles, the Spirit of Truth. Ngayon, nabubuhay tayo sa parehong pangako. Sa mundong puno ng panlilinlang at kawalan ng katiyakan, lalo-lalo na sa gitna ng mga naririnig natin sa paligid, ang Espiritu ng katotohanan ay ibinigay upang tayong lahat
ay gabayan, aliwin, at baguhin ang ating pagkatao. Amen po ba? Kaya, hindi importante kung bakit grabe kainit ng araw. Lalo na pag ang binabanggit lagi ng weather forecast, posibleng umabot sa danger zone. Naaabot mula 42 hanggang 51 degrees. Pinakadelikado talaga. At yung heat index na yon ang siyang magdudulot ng tinatawag na heat cramps at heat exhaustion. Subalit, kung patuloy tayong manalig sa Diyos, kahit pinalalahanan tayo ng dadalas-dalasan ang pag-inom ng tubig para di tayo ma-dehydrate at magpayong, mas higit pa ang init ng pagmamahal ni Jesus kaysa init ng temperatura na siyang sanhi ng heat cramps at heat exhaustion. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, friendship, tandaan mo ito. Ang pag-ibig ni Jesus ay higit na makapangyarihan kaysa heat index na siyang sanhi ng heat cramps at heat exhaustion. Anong tugon ng iyong katabi? Purihin natin ang buhay na Diyos. Yung palakpak ninyo kay Wednesday, walang kalatoy-latoy. Now, ito ang aking tanong. Paano gumagana ang Espiritu ng katotohanan sa buhay ng isang mananampalataya? How does the Spirit of truth work in the life of a believer? Una sa lahat, higit sa lahat, the first thing, in order the Spirit of truth work in the life of a believer is, know that the Spirit of truth is given to those who love and obey Jesus. Ang Espiritu ng katotohanan ay ibinigay sa mga nagmamahal at sumusunod kay Jesus. Saan ko po hinango? Sabi sa verse 15 and verse 16 ng ating ebanghelyong binasa. Sabi ni Jesus, if you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Amen? Sa madaling wika, the presence of the Spirit is connected to our relationship with Jesus. Ang presensya ng Espiritu ay nauugnay ng ating relasyon sa ating Panginoong Jesus. Love for Christ is not just emotional. Ang pag-ibig kay Kristo Jesus ay hindi lamang damdamin. It is expressed through obedience, kundi ipinapakita sa pagsunod.
When we follow Him, we experience the Spirit's abiding presence. Kapag tayo ay sumusunod sa Kanya, nararanasan natin ang patuloy na presensya ng Espiritu Santo. The Spirit is not temporary. He stay with us forever. Amen. Amen? Amen. Sigaw niyo sa salitang forever. Forever. Ulitin niyo pong malakas. Forever. Sigaw niyo malakas, forever. Forever. Hindi siya pansamantala, kundi siya'y nananatili magpakailanman. Kung patuloy tayong kukonekta sa presensya ng banal na Espiritu at patuloy na nakikipag-ugnay at nagiging kaugnay sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesus. Amen. Amen? Amen. Whether you like it or not, ang ating Panginoon na ating inaawit ang siyang Panginoon ng ating buhay. Kaya nga maganda yung inawit kanina. Sabi nga sa linya, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Amen. Ano ibig sabihin nito? Kagaya ng at yung awit na yon ay tulad ng theme song ng isang inspiring teleserye na ipinapalabas gabi-gabi sa Kapatid Network. Hindi ko po babanggitin ko anong pangalan ng serye yon sapagkat yan po'y palabas sa telebisyon. Alam niyo po, doon sa ginawang music video na yon, medyo na iba yung tono. Gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Amen? Kapag tayo patuloy na kumonekta sa Espiritu ng katotohanan, lalo't higit sa ating relasyon sa ating Panginoon, higit kailanman, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyong lahat. Amen. Purihin si Jesus. Now, the second step, know that the Spirit of truth lives in us and reveals the truth. Ang Espiritu ng katotohanan ay naninirahan sa atin at nagpapakita o nagpapahayag ng katotohanan. Katotohanan magpapalaya sa bayan. Hallelujah. Amen. It's found in verse 17 of John chapter 14. Anong sabi ni Jesus? The Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Amen. Purihin si Jesus. The world cannot receive the Spirit because
it neither sees nor knows Him. Hindi matanggap ng sanlibutan ang Espiritu sapagkat hindi siya nakikita o nakikilala. But believers have an intimate relationship with Him. Ngunit ang mga mananampalataya ay may malapit na ugnayan sa Espiritu Santo. Amen po ba? He dwells within us. Siya ay nananahan sa atin, guiding us into truth. Gumagabay sa katotohanan. Ano pa? Correcting falsehood. Nagtutuwid ng mali. And helping us discern God's will. Amen. At tumutulong upang maunawaan ang kalooban ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Truth is no longer distant. Ang katotohanan ay hindi na malayo. It lives inside us. Ito ay nasa loob na natin. Amen. Ang katotohanan ay hindi na malayo, kundi ito ay nasa ating kalooban. Amen. Ay nasa loob natin, inside our heart, inside our mind, inside our whole human being. Amen. Amen po ba? Amen. Purihin natin ang buhay na Diyos. Sa makatuwid, tayo po, mga nagmamahal kay El Shaddai, patuloy na naniniwala tungkol sa patnubay na siyang makakasama natin magpakailanpaman. Amen. At yon ay ang Espiritu ng katotohanan. Amen. Amen? Amen. Kaya minsan, pag nire-replay yung mga kahapong live, ang sabi, yung sound system, bakit ba pati sound system pinoproblema? Anong ibig sabihin? Malamang, yung aking pinipreach kahapon, may kasama pang ingay. Tama o tama? Tama. Kala ko sinungaling. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya, mahalaga po na patuloy na bigyan ng katagan ang bawat isa. Ang lahat ng bagay na nais ipabatid ng Espiritu Santo upang tanggapin ang katotohanan. Ang Espiritu ng katotohanan na di nakikilala o di nakikita ng sanlibutan o di natatanggap ng sanlibutan. Bakit kamo? Ay kasi hindi siya nakikita, hindi rin siya nakikilala. Amen? Amen. Sabi nga ng isang sikat na komedyante, yung baling sabi, kilala niyo ba ako? Pues, hindi ko rin kayo kilala. Nye. Pero, anong sabi ng Panginoon?
kilala ko kayo mula pagsilang pa lang, mula pa lang sa sinapupunan ng iyong ina, sapagkat ginagabayan at sinusubaybayan ko kayo. Amen. Purihin si Jesus. Now, the third thing is the Spirit of truth assures us that we are not alone. Amen. Anong assures us? Ikaw ba, brother, ayusin mo Tinitiyak sa atin ng Espiritu ng katotohanan na hindi tayo nag-iisa. Amen. Sabi ng Panginoong Yesus sa John chapter 14 verse 18. Ano pong sabi niya? Sa verse 18 ng ating ebanghelyo. I will not leave you as orphans. I will come to you. Dugtong sa verse 19. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me, because I live, you also will live. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay din kayo. Amen. 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 Jesus assures His disciples that they will not be abandoned. Tiniyak ni Jesus sa kanyang mga alagad na hindi sila pababayaan. Parang kanta ni Basil Valdez, hindi kita manilimutan, hindi kita pababayaan. Amen po ba? Amen. Through the Spirit, His presence remains with us. Sa pamamagitan ng Espiritu, nananatili sa atin ang kanyang presensya. Amen. Amen po ba? Amen. Even in loneliness, trials and sufferings, we are not forsaken. Sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng paghihirap, hindi tayo iniiwan. Amen po ba? Amen. The Spirit is our constant companion and comforter. Ang banal na Espiritu ang ating kasama at tagapag-aliw. Amen. Amen? Amen. Siguro, may mga nagsabi, ikaw, Brother Ryan, namatay lang yung papa mo, hindi ka ba nalulungkot? Bakit ako malulungkot? Binigyan ako ng Lord ng kapanatagan. Sa gitna ng kalungkutan, wala ko ibang hiningi kay Lord kundi kapanatagan. Amen. Amen? Amen. Even sa araw, even nung time na ihatid sa huling hantungan ng father ko, nung ibabaon na sa ilalim ng lupa, yung kanyang labi, imagine, pinigilan mo ang pag-iyak. Bakit? Nangusap ang Espiritu ng Diyos at sabi sa akin, anak, huwag mong ikalungkot ang kanyang paglisan sa mundo.
Pero ang legasiyang iniwan niya sa gawain ng Diyos, mananatiling buhay magpakailanman. Amen. Amen? Amen. Hindi ako nalungkot, sa totoo lang. Ni makaramdam ng sakit ng pagkawala. Never akong nag-question. Amen? Yung isang sikat na actress, habang pinanood ko yung balita tungkol sa pagpano ng asawa ng sikat na actress, hindi ko po sasabihin ng pangalan, sapagkat siya po yung kilalang actress. Namatay lang yung kanyang asawa, ay nagawa pang question sa Lord. Alam niyo, sabi ko, Lord, kahit nung time na pumanaw ang father ko, never ko kayong kinwestiyon. Kahit isang beses, hindi ko kayo kinwestiyon, Panginoon. Bagkus, humingi pa ako sa iyo ng kapanatagan sa gitna ng kalungkutan. Amen? Amen. Totoo yun. Hindi na-apekto sa atin yung tinatawag na mental health. Bakit? Panatag pa rin. Binigyan pa ako ng Panginoon ng katatagan. Amen. Pinatatatag pa rin ako. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy pa rin ako naglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Yung kanyang nasimulang family business, pinagpatuloy pa eh. Pinagpatuloy pa ng tita ko, ng mama ko, ng mga kapatid ko. At sumasideline lang ako. Hindi po ito payabangan, ha. Wala po akong pinagmamayabang. Karagdagang tulong lang yan. Hindi masama ang negosyo. But, hinahati-hati ang bawat isa. Yung oras ng trabaho, yung oras ng family business, at oras ng paglilingkod kay El Shaddai. Amen. Amen? Amen. Wala po itong kasubali. Amen? Kahit pa paano, hindi ko pinagmamayabang. Wala po ko ipinagmamayabang ni pagmamalaki sa aking sarili. Never po ako nagmalaki sa sarili. Ang pinagmamalaki ko, ang kabutihang loob ng Espiritu ng katotohanan. Amen. 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 Lahat po tayo malimit magkamali. Subalit, sa tulong ng Espiritu Santo, itinatama ang mali. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Purihin natin ang buhay na Diyos. That's the third step. That's the third thing. The Spirit of Truth assures us that we are not alone. And finally, ayaw yata ang kumanta ng finally, ha? Asa na mga choy? Ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nanaman ko ang puso
Ang buhay ko ngayon sisisihin ng biyaya. May Suman ay hindi halitana. Ako'y punong-puno ng pag-asa, kalakasan, sa pagdahon sa landas ng kapalaran. Finally, ako ngayon malaya na. ako ngayon ay malaya. Finally, Ako ngayon mayaman na. ako ngayon ay yaman na. Finally, Ako ngayon ay magaling na. ako ngayon ay yaman na. Finally, yes! Finally, 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 ako ngayon may bagong buhay. finally, Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes! Finally, and finally, finally, yes! Finally, and finally, finally, yes! Finally, purihin natin ang buhay ng Diyos. Manatili po nakatayo sapagkat hindi ko po patatagalin ang oras. Baka isipin yun, nag-overtime ako. Ako po ihayag ang finally, may naalala ko. Yung isang youth, yung first time ako mag-talk sa Napinggan, pag kumakanta ng finally, tuturut. Sa isip-isip ko, sabi ko, mahilig yata sa Toronto to. Yung isa sa mga kasamahan kong preacher, di ko po sasabihin, sapagkat kilala nyo rin, kapag finally, habang umaawit doon sa Ambel, ganito, finally, kwing, 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 kwing. Sabi ko, kumakain ata ng kwek-kwek. Now finally, the fourth and final thing is the Spirit of truth deepens our relationship with God. Pinalalalim ng Espiritu ng katotohanan ang ating relasyon sa Panginoong Diyos. John chapter 14, verse 20 and 21. Itong sabi ni Jesus, on that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Malalaman ninyo na sa araw na yaon na ako'y suma sa Ama, kayo'y suma sa akin, at ako'y suma sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, ibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. The Spirit brings us into deeper intimacy with God. Dinadala tayo ng Espiritu sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. He helps us understand our union in Christ and experience God's love personally. Tinutulungan niya tayo na maunawaan ang ating pakikiisa kay Kristo at maranasan ang pag-ibig ng Diyos ng personal. Through obedience,
and the Spirit's work, Jesus reveals Himself more clearly to us. Sa pamagitan ng pagsunod at gawa ng Espiritu, mas malinaw na nahahayag sa atin si Jesus. Amen po ba? At bilang pangwakas, ang Espiritu ng katotohanan ay kaloob ng Diyos sa bawat mananampalataya. Siya ang nagtuturo, gumagabay, umaaliw, at naglalapit sa atin kay Kristo. Kaya huwag nating ipagwalang bahala ang kanyang presensya, kundi mamuhay tayo araw-araw na may pagsunod at pakikinig sa kanyang patnubay. Taas ang inyong mga kamay, pikit ang inyong mga mata, at damhin ang presensya ng banal na Espiritu. Gawin natin simpleng panalangin ang awiting ito. Espiritong banal, kailangan ko. Espiritong banal, kailangan ko. Makapangyarihan pagsamo mo. Puso'y umiibig, nabibihani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Espiritong banal, kailangan ko. Makapangyarihan pagsamo mo. Puso'y umiibig, nabibihani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akalain mo ang piling, puso'y pag-inasi. Di maikukumpara ang buhay na masagda. Pinasaan, pinamahal kita. Espiritong banal, kailangan ko. Makapangyarihan pagsamo mo. Puso'y umiibig, nabibihani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo ang angkin, puso'y pag-inasi. Di maikukumpara ang buhay
puso'y pagdikasi, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal ka. Tuloy lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at ang hiling, puso'y pagdikasi, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Tayo po'y manalangin. Diyos sa mga makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong mga salita na patuloy mong ipinhatid sa bawat isa patungkol sa Espiritu ng katotohanan, ang aming tagapagtulong at gabay. Nawa magsilbing aral ang mensaheng ito at may bahagi sa iba ang kanilang napapakinggan, O Diyos. Taos puso po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa kabila ng mga oras na patuloy namin ginugugol, ay patuloy mo kami binigyan ng lakas upang kaming lahat ay patuloy na mapaglingkod sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo po ang Cora Paroko ng Santa Lucia Parish. Patuloy niyo pong gabayan, samahan at ingatan sa kanyang pamumuno. Ganon din ang mga naglilingkod sa banal na gawain dito sa dakong ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit manunugtong at ang mga nagsusuporta sa banal mong gawain. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa. Sundan mo po ng inyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya papapala. Maging iyaw mga katunghay sa digital platforms sa YouTube at Facebook. Higit po silang pagpalain, Panginoon, ng lubos-lubos. Sa ngalan mo, Jesus. Everybody say Amen. Amen. Taas ang inyong mga daladalahan at tayo'y dumulog sa ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos sa mga makapangyarihan, narito po basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang mga bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya papapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa kanilang munting papel at kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin, O Diyos, na lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alay at handog, ibalik sa kanilang husuntakal, siksik, liglig at umaapaw. At sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, taglay po namin ang ibang lakas at ibayong sigla na galing sa iyong pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin kay isa ng panampitang panalangin ng aming inang Birheng Maria, kay isa rin ang panalangin ng patron sa lugar na ito, si Santa Lucia, at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, Panginoong Hesu Kristo,
na nabubuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Everybody say Amen. Everybody say Amen. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay bago tayo magpasalamat. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay at itaas ang inyong kamay na walang hawak at tayo po ay malayang magpupuri ng malakas na Yahweh. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Hindi kumpleto ang pagtitipong ito kung hindi ako maghahagis ng espesyal na biyaya buhat sa banal na Espiritu. At pagtapon ko, ito po ang inyong isisigaw. Salamat sa Espiritu ng katotohanan. Salamat sa Espiritu ng katotohanan. Pakiulit pa ng malakas. Salamat sa Espiritu ng katotohanan. Salamat sa Espiritu ng katotohanan. Salamat sa Espiritu ng katotohanan. God bless us all. Yes, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give